Sa araw na ito, ating pinupuri ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. 50 taong singkad na ang Diocese ng Balanga, gintong tanda ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang minamahal na bayan. Kaya nga't ang tugon natin sa kabutihan at katapatan ng Diyos ay pasasalamat. Kaya't inaanyayahan ko ang lahat, sabihin natin, salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ito ang ating sukli sa lahat ng ginawa niya sa atin. At nitong nakalipas na mga pagdiriwang kaugnay sa ginintuang hubileyo, ating pinagnilayan ang magdiwang, maglakbay at magasik na siyang diwa at tuon ng hubileyong ito. Magdiwang ng may pasasalamat sa nakaraan. Ang ating pagdiriwang ay hindi lamang selebrasyon ng tagumpay at kasaysayan, kundi pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa mga taong sinugo niya upang maging bahagi ng panimula ng ating simbahan. Kaya nga't kanina tayo'y nag-alay ng dasal sa harapan ni Obispo Celso Guevara bilang pagkilala sa unang pastol na siyang namuno at nagabay sa ating diocese. At ay natutuwa na kasama din natin sa mga sandaling ito ang ilan sa kanyang mga kaanak at mahal sa buhay. Kaya tinihiling ko po ang mga kaanak ni Bishop Celso na tumayo at makilala ng ating pamayanan. Salamat sa ating unang obispo na siyang nagpagal sapagkat sa unang pagkakataon bilang diocese, maraming hamon at pagsubok na kailangan niyang harapin na natitiyak ko hindi niya napaggandaan at di niya lubos na isip. Ngunit matamis niyang pinasan ang krus na ito upang maging bahagi ng misyon ni Kristo. Kung iisipin natin, hindi naging madali ang lahat. Dumaan sa maraming mga pagsubok, kulang na pari at lingkod, kahirapan, kaguluhan at karahasan nung batas militar, mga kalamidad, nagkapandemya, at iba pang mga hamon sa lipunan at simbahan. Pero sa bawat luha at takot, nariyan ng Diyos na umakay. Kaya nga't ang ating pagdiriwang ay hindi pagyayabang, kundi pagpapasalamat. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil tapat ang Diyos. Kaya naman tayo'y patuloy na maglalakbay. Sama-sama tayo, isang simbahang sinodal dahil kasama natin ang Diyos. Yan ang kanyang ipinamala sa nakalipas sa 50 taon at yan ang kanyang gagawin hanggang sa wakas ng panahon. Siya ang manliligtas ng kanyang bayan, gaya ng sinabi ng Anghel Gabriel kay San Jose, nang siya ay hinirang bilang maging tagapangalaga ng manunubos. Kaya malakas ang loob natin, gaya ni San Jose, dahil kasama natin ang Diyos. At maglalakbay tayo ng may pakay, ang maghasik. Ang gintong hubileyo ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong misyon. Marami nang nahasik nitong nakalipas sa taon at ating itinatamasa ito sa paglago ng maraming mga parokya at pamayanan, sa pagdating ng maraming mga relyoso at relyosa, sa pagsibol ng mga bukasyon,
Kung kaya nga't nagkaroon din tayo ng unang obispo galing sa Bataan, Obispo Victor Ocampo. At ngayong ipinagdiriwang natin ang ginintuang taon ng jubileo ng ating diocese. Bagamat hindi karapat-dapat, itinuturing ko na ako'y ipinadala dito ng Diyos bilang patunay na ang paghahasik na ginawa nitong nakalipas na mga taon ay ngayon ay dumaranas ng pag-aani, sapagkat ang pastol na isinugo sa inyo upang mamuno sa kabanatang ito ng kasaysayan ay may dugong Bataenyo din. Bagamat siguro nga po, hindi naman po ako ganun karapat-dapat, hindi man po ako ganun kasingsingkad ng mga magigiting at mga dakila. Ngunit sa munting pamamaraan, ako po'y dinala dito ng Diyos upang masabi, tunay ngang namumunga na ang ating diocese at lalawigan, sapagkat ang bukasyon mismo ay may dugong Bataan. Ang inyong obispo at inyong kalakbay ay katulad din po ninyo. Ang gintong jubileyong ito ay sagisag ng pagkilala ng Diyos sa mga nagawa na ng bawat isa sa atin mula noon hanggang ngayon. Ngunit kailangan pa rin nating patuloy na maggasik. Ang ating lipunan ngayon, kailangan ang ating presensya. Marami ang naghahasik ng galit, takot, fake news at pagkakawatak-watak. Ngunit ang simbahan ay tinatawag na magsabog ng grasya at kabutihan. Maghasik tayo ng pag-ibig sa pamilya at komunidad, pag-asa sa kabataan upang makita nila ang tamang direksyon. Maghasik tayo ng katarungan para sa mga mahihirap, mga inaapi at mga walang boses. Mga kapatid, ang tanong, ano ang binhing iiwan natin sa susunod na 50 taon? Ngayong araw na ito, may 3 gawain tayo bilang pagtatapos ng ginintuang jubileo. Biyaya ng laiko, biyaya ng misa, at biyaya ng mga banal. Kanina po, bago tayo nagmisa, sa unang pagkakataon, kinilala ng diocese sa bawat parokya ang 50 lingkod ng ating simbahan mula sa mga parokya at ministries. Inilala, pinasalamatan at pinagyayabong natin ang mga biyaya sa diocese. Nagpapasalamat tayo sa kanila. Tinatawag nga natin silang biyaya sa diocese. Kaya tinihiling ko ngayon ang mga kapatid nating hinirang na biyaya sa diocese na tumayo at minsan pa'y pasalamatan muli at kilalanin ng ating pamayanan. Ang 50 biyaya ng diocese ay tanda ng kabutihan ng Diyos. Sila'y naging handog sa Diyos. Tumugon sila sa tawag ng paglilingkod at pagbibigay ng sarili. Nagawa nila ito dahil sa grasya ng Diyos. Ngunit ang mga kapatid nating ito ay simula pa lamang at tanda lamang. May mga kikilalanin pa din tayong iba pa sa mga darating na panahon. At hindi tayo maghihintay ng susunod na 50 taon para kilalanin pa ang ibang mga biyaya
sa dioceses. Ngunit higit pa diyan, maging hudyat ito ng mas aktibong pakikilahok ng ating mga laiko. Kaya nga't hinahamon ko kayo na sa darating na panahon, pag-iibayuhin natin ang paghuhubog para imulat ang bukasyon na maging bayani at banal. Hindi lamang laiko na nasa loob ng simbahan at naglilingkod sa misa, kundi aktibong laiko na tumutulong sa pagpapanibago ng lipunan. Mga laikong maaaring maging kabahagi ng pamahalaan sa pagsiserbisyo sa bayan, mga laikong tutulong sa ating simbahan at lipunan upang iangat ang mga pinagdaraanan ng ating mga kababayan, mga laikong sasama sa mga advocacy at cause-oriented groups upang tulungan pa rin kung ano mas makabubuti sa lahat. Tunay na biyaya sa dioceses kapag ang mga laiko ay aktibo. Simula sa isang taon, mas aanyayahan ko ang mga kabataan at laiko na makilahok at maghubog tungo sa isang responsableng pamayanan sa paghangad natin hindi lamang isang malagong simbahan, kundi isang malagong bayan. Sapagkat pangarap natin sa dioceses ay maging bayani at banal, makadiyos at makabayan. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga tunay na makabayan. At kung tayo'y manonood lang, kung tayo'y nasa gilid lamang, kung tayo'y mananahimik lamang, hindi natin maisasakatuparan ang panalangin at pangarap na ito. Natitiyak ko, maging ang ating pamahalaan at lahat ng sektor ng lipunan ay maghahangad nito, sapagkat lahat naman tayo walang ibang mitiin, kundi ang tunay na kaunlaran at kabutihan ng ating lalawigan. Mga kapatid kong laiko, malaki ang pag-asa ng simbahan sa inyo. At pag sinabi nating laiko kayo ng simbahan, hindi lang kayo magsisiksikan sa loob ng simbahan, hindi lang kayo magsisiksikan maglingkod sa misa, mas mamatamisin kong magsiksikan tayo sa labas upang doon lalo nating maipakita ang turo at kabutihan ni Kristo. Sa panahon na marami ang mga tiwali, marami ang mga marahas, marami ang nakakalimot ng katapatan, ang laiko ay higit sa lahat tinatawag sa larangang ito. Nagdiriwang tayo ng banal na misa dahil ito ang pinakapuso ng ating paggunita. Sa Eucharistia, lalong lumilitaw ang pagkakaisa natin kay Kristo. Hindi lang tayo dumadalo sa misa. Hindi tayo parang nanonood lamang sa isang pagtatanghal. Tayo'y nakikilahok sa pag-aalay ni Jesus. Hindi lang ang nilalagay sa sobre o buslo ang ating inaalay sa misa. Ang lahat-lahat sa ating buhay. Ang ating mga desisyon at gawa, ang ating nasa isip at puso, ang lahat, maging ang ginagawa natin sa labas, ay inaalay din natin sa Diyos, upang ito ay pagpalain at palaguin niya. Kung kaya nga't mas masidhing pangunawa sa banal na Eucharistia ang ating ihahasik. Hindi lang pagsunod sa mga tagubilin, kung yuyuko ba, kung ano isusuot, kung anong aayusin. Mas malalim na pangunawa sa misa ang ating tatahakin. Mas nagsisimba, mas sumasagot, mas umaawit, at higit sa lahat, mas tinutugma ang buhay kay Kristo. Ito ang ating dasal at mithiin. Magkakaroon tayo ng mas malalim na paghuhubog upang
upang ang Eucharistia ang tunay na maging sibol at ururok ng buhay ng bawat Katoliko dito sa Bataan. Kapag lubos ang pagtanggap sa biyaya ng misa, hahayo tayo sa mundo upang ipalaganap ang kabanalan at kabutihan ng Diyos. Biyaya ng laiko, biyaya ng misa, at panghuli, biyaya ng mga banal. Mamaya naman po, pagkatapos ng misa, gaganapin din natin ang isang bagay sa unang pagkakataon, ang grand procession ng mga patron ng ating mga parokya sa diocese. Maraming salamat sa lahat ng nakilahok at sumuporta sa gawaing ito. Ipinapakita nito ang sigla at pagkakaisa ng ating mga parokya. Mamaya makikita natin ang iba't ibang mga kulay, iba't ibang kagalakan, iba't ibang inda. Alam ko iba ho dyan, matagal nang nagpa-practice. Uminom na ng alaksan at nagpahid na ng lahat ng mga langis para hindi sumakit ang kasukasuan. Ngunit mga kapatid, hindi lamang ang maringal na prosesyong ito ang gusto nating ganapin. Kaya natin gagawin ito ay sinasalamin nito ang mas malalim na paghahasik na pakay ng ating hubileyo. Kapatid ko, nadala ninyo ang mga orihinal, ang mga magaganda, ang mga mapaghimalang imahen ng ating mga patron. Kaya mamaya naniniwala ako, babaha ng biyaya, lalo na dito sa Balanga, sapagkat narito ang mga patron, ang mga banal na ating hinihiling, tatulungan tayo sa paglakbay, mga tanda ng ating pananampalataya at pag-asa. Sa ating mga mata, napakaganda ng ating prosesyon. Mga bulaklak, ilaw, tugtugin, sayaw at dasal. Ngunit mga kapatid, higit sa lahat ng ito, ang prosesyon ay larawan ng ating paglalakbay bilang sambayanang Kristiyano. Isang bayan na tinatawag na maging banal at bayani para sa Diyos at para sa kapwa. Ang mga banal na makikita natin mamaya na ating dinadala ay mga bayani ng pananampalataya. Kung sila'y ating pinipintuho ngayon, hindi lamang dahil sa kanilang mga himala, kundi dahil isinabuhay nila ang kabutihang dapat din nating tularan. Mga kapatid, kung maringal ang ating prosesyon ngayon, sikapin din natin maging maringal ang ating pamumuhay. Kung ang ating mga santo ay liwanag sa dilim, tayo rin dapat maging ilaw ng pag-asa sa gitna ng kahirapan, kawalang katarungan at katiwalian. Ang tunay na debosyon, hindi lamang panalangin o paglalakad sa prosesyon, kundi ang paglalakad kasama ang ating kapwa, lalong-lalo na mga inaapi, ang mga dukha, ang mga walang tinig. Kung buong gilas ninyong ipinapakita ang inyong debosyon sa kalsada, buong gilas din dapat nating ipakita ang tama at mabuti sa publiko. Kung mamaya walang mahiyain sa inyo sa prosesyon dahil lakas loob nyong ipinapakita ang pananampalataya, walang hiya-hiya, sayaw kung sayaw, sigaw kung sigaw, lakad kung lakad. Pero sana rin wala tayong hiya-hiya kung kailangan nating panindigan ang kabutihan ng katotohanan, karangalan at kabutihan.
Kung kaya nating humiyaw at mag-ingay ng may kasiyahan, dapat hindi tayo nananahimik o walang pakialam sa harap ng kasamaan at kaya nating lakas loob na magpahayag ng katotohanan at katarungan. Kung kaya nating magtipon para sa prosesyon, mas dapat kaya nating magtipon at magtulungan para samahan at magmalasakit sa ating mga kapwa na naghihikahos at napapagal. Sayang ang maringal na prosesyon kung hindi naman marangal ang ating pagsunod kay Kristo. Tutulungan tayo ng mga banal na maging maringal at marangal. Mga kapatid kong pari, nais kong kunin ang pagkakataong ito na magpasalamat ng time team sa inyo. Palakpakan po natin ang mga pari. 7 buwan pa lang po ako dito sa Bataan. Pero ramdam na ramdam ko po ang inyong mainit na pagtanggap at ang inyong pagtitiwala na ang aking paggabay sa inyo ay inyong tinutulungan at sinusuportahan. Salamat mga kapatid kong pari, sapagkat talagang damang-dama ko na ako'y dito sa Bataan. Kaya nga't sama-sama tayo sa paglalakbay na ito para sa ating minamahal na diocese. Sa atin magsimula ang wagas na kabanalan at kabayanihan. Maging inspirasyon tayo lalo na sa mga kabataan. Imulat natin sa mga pamayanan natin ang mas malawak na simbahan at mundo upang hindi makitid na alalahanin ang umubos ng kanilang oras at lakas. Let us think diocese, act diocese, and move forward as a diocese. Sa ganitong paraan, patuloy tayong magdiriwang ng may pasasalamat, maglalakbay ng may tapang at pananampalataya, maghahasik ng may pag-ibig at kababaang loob. Dumulog tayo ng buong katapatan at kapakumbabaan kay San Jose, ating Pintakasi, at sa Birhen Milagrosa del Santo Rosario, upang ang ating minamahal na diocese at lalawigan ay tunay na mapuspos ng biyaya ng laiko, biyaya ng misa, biyaya ng mga banal, na tayo'y tunay na maging kanlungan ng mga bayani at banal, makadiyos at makabayan, naglalakbay patungo sa ganap na kaligtasan. Birhen Milagrosa del Santo Rosario, ipanalangin niyo po kami. San Jose, ipanalangin niyo po kami. Amen.